Ang Mayaman Kong Asawa Chapter 1661, Confident ka ba? Paano ito posible? Agad na nagalit ang Elementalist, na naging sanhi ng rumble ng buong Snow Mountain. Ang mga discarding na iwan ko ay tiyak na hindi niya kayang labanan. Ang mga teknik na naiwan ng Elementalist ay talagang hindi isang bagay na kayang labanan ni Chinyu. Gayunpaman, sa katotohanan, nanalo si Chinyu. Nanatiling tahimik ang Elementalist, habang nanginginig ang tatlong makajos na Monarco. Natatakot sila na ang galit na Elementalist ay maglabas ng galit sa kanila. Maliban na lang kung, mayroon pa rin siyang lihim na kayamanan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang Elementalist. Si Hiteng, na nasa gilid, ay agad na sumagot, "Guro, talagang maraming kayamanan si Chinyu. Why? Are you very familiar with him?" Malamig na tanong ng Elementalist. Sumagot si Hiteng and, "We came from the same place. We can be considered old acquaintances." HMPH. As expected. Malamig na ngumuso ang Elementalist. "Guro, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Tanong ni Sima Bay. Malamig na sabi ng Elementalist, "Hintayin mo akong gumaling. Hanggat ganap akong gumaling, walang makakapidyaw sa akin. Pero, hindi tayo makakapunta sa Southern Region ngayon." Napabuntong hininga si Sima Bay. Ngumuso ang Elementalist. "Pagkatapos ay pupunta tayo sa ibang lugar. Kung walang ibang paraan, magsisimula tayo sa Hilaga. Mga ad ng Pop Future. Sa madaling salita, ano man ang presyo, dapat nating tiyakin na maaari akong muling mabuhay sa isang piraso sa lalong madaling panahon." Si Sima Bay at ang iba ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Magsimula sa Hilaga. Kailangang malaman ng isa na ang mga taong ito ay lubhang tapat sa Hilaga. Gustong magbigay ng payo ni Sima Bay, ngunit sa huli, wala siyang sinabi. Tuldok, bundok dayo. Nakahiga si Chinyu sa kama at nakatulog ng mahimbing. Hindi niya alam kung ilang araw na ang lumipas bago siya dahan-daang nagising. "Gising ka na ba?" Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang sobrang kahabag-habag na si Wenda na nakaupo sa tabi niya. Sa sobrang takot ni Chinyu ay natigilan siya. Dali-dali siyang bumangon sa kama at sinabing, "Anong ginagawa mo?" Inilibot ni Wenda ang kanyang mga mata at sinabing, "Inalagaan ka. Kung saan, bakit ang lalim ng tulog mo? Isa pa, anong klaseng panaginip ang naranasan mo?" "Panaginip?" Nagulat si Chinyu. Tumingin siya kay Wenda na may kainahinala at sinabing, "Ano ang ibig mong sabihin?" Pamulong si Wenda, "Nitong ilang araw na wala kang malay, paulit-ulit mong inuulit ang isang pangalan. Parang yan. Su." Sa puntong ito, tumawa si Big Wen at sinabing, "Sabihin mo kay kuya, sino itong yan?" Su. Namula ang matandang mukha ni Chinyu, at sinipa niya si Big Wen sa gilid. "Huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Huwag magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat," bulong ni Chinyu. Habang naglulukohan silang dalawa, pumasok si Wen'er mula sa labas. "Chinyu? Gising ka na. Nagkataon na nandito ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Gusto kanyang makita," sabi ni Wen'er. "Ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect." Kumunat ang noo ni Chinyu. Mga ad ng Pop Future. Gumuso si Wen'er at sa kabamulong, "Mayroon kang reputasyon. Bihira lang siyang pumunta at hanapin ka ng personal." Umupo si Chinyu sa kama saglit, pagkatapos ay tumayo at sinabing, "Dalhin mo ako doon. Sa dakilang Yu Mountain, sa tabi ng isang lawa sa labas. May nakalagay na lamesang kahoy dito, at medyo maganda ang kapaligiran sa tabi nito. Gayunpaman, walang tsaa sa mesa, kundi alak." Si Wen Wanye ay umiinom habang nagyayabang kay Xiao Sheng. "Alam mo, ako, si Wen Wanye, ay hindi kailanman sineseryoso ang tatlong baliw na ito at tatlong kakaibang kasanayan. Kung wala akong pagtatae noon, tiyak na isa na ako sa kanila." Pagmamalaki ni Wen Wanye. Naka-cross-legged si Xiao Sheng at ngumiti ng walang sinasabi. Ang mga imahe ng dalawang tao ay bumuo ng isang matalim na kaibahan. Like what Yongji Stream. Matagal ko na siyang gustong suntukin. Pagdating niya sa South Province next time, susuntukan ko talaga siya. When 1 acres.
Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tila may naisip si Wen Wanye. Medyo malungkot niyang sinabi, sayang patay na si Jiwo. Sai, hindi ko talaga alam kung ano na siya ngayon. Ang haba ng buhay ng isang katawan ng Nirvana ay napakahirap tumagal ng higit sa 1,000 taon. Ang Jiwo ay ilang daang taong gulang na, sabi ni Xiao Sheng. Alam mo na ang tungkol sa pangangatawan ni Jiwo. Sa sandaling ito, ang boses ni Qinyu ay nagmula sa likuran. Tumango si Xiao Sheng at sinabing, mayroon akong naiintindihan. Sumimangot si Qinyu at sinabing, kung gayon, alam mo ba kung paano masisira ng katawan ng Nirvana na ito ang sumpang ito? Hindi ko alam, sabi ni Xiao Sheng nang walang pag-aalinlangan. Ang buhay at kamatayan ng mga tao ay nakatadhana. Ipinapayo ko sa iyo na huwag sayangin ang iyong mga pagsisikap. Umiling si Qinyu at sinabing, sa tingin ko ay hindi. At saka, buhay pa si Jiwo. Siguradong gigisingan ko siya at sisirain ang sumpa sa kanyang katawan. Nagtaas ng kilay si Xiao Sheng at nagpatuloy, alam mo ba kung gaano kaitikot ang katawan ng Nirvana na walang sumpa? Alam mo ba kung gaano kabilas ang kanilang kultivasyon? Kung talagang mababali mo ang sumpa sa kanyang katawan, tiyak na magiging isa si Jiwo sa pinakamalakas na tao sa mundong ito. Umupo si Qinyu sa gilid at bumantong hininga, iyon ang pinakamahusay. Hindi itinuloy ni Xiao Sheng ang paksang ito. Tanong niya, gusto ko talagang malaman kung paano ka nakaligtas sa domain. Napangiti si Qinyu at sinabing, pumunta ka sa akin para sa tanong na ito. Isa ito sa mga tanong, sabi ni Xiao Sheng. Hindi ito itinago ni Qinyu at sinabing, umaasa ako sa isang lihim na kayamanan. Kung ano ito, hindi ko masasabi sa iyo pansamantala. Si Xiao Sheng ay hindi nagpatuloy sa pagtatanong tungkol sa paksang ito. Nagtanong siya sa malalim na boses, kailan mo nilikha ang kababalaghan? Hindi napigilan ni Qinyu na matawa nang ilabas ang paksang ito. Speaking of which, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Sa huling pagkakataon na nakipag-usap ako sa iyo, nagbigay ito sa akin ng maraming inspirasyon. Marahil ay dahil sa pagkakataong iyon, sabi ni Qinyu. Bahagyang tumango si Xiao Sheng at hindi na nagpatuloy sa pagtatanong. May itatanong din ako sa iyo, biglang sabi ni Qinyu sa oras na ito. Hindi nagsalita si Xiao Sheng at sinenyasan si Qinyu na magpatuloy. Sinabi ni Qinyu sa malalim na boses, noon, pinatay ko ang iyong anak. Bakit hindi mo ako pinatay? All this time, akala ko natatakot ka sa isang bagay o wala kang ganoong kakayahan. Pero ngayon, parang kung gusto mo akong patayin noon, walang kahirap-hirap. Natatakot ako na walang makakapidyaw sa iyo sa buong South Province. Hindi ito magagawa ni Wen Wanyo, at gayon din si Jiwo. Matagal na natahimik si Xiao Sheng. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Qinyu at sinabing, may sumubok na kumbansihin ako. May sumubok na kumbansihin ka. Sino? Agad na natigilan si Qinyu at nagmamadaling nagtanong. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga pangalan ang pumasok sa isip ni Qinyu. Hindi kaya binalaan ng pamilya yan si Xiao Sheng. Kailangang malaman ng isa na noong nasa Earth si Qinyu, nagpadala si Yan Ruozo ng mga tao para protektahan siya sa dilim. Xiao Hai. Ngunit sa oras na ito, sinabi ni Xiao Sheng ang isang pangalan na ikinagulat ni Qinyu. Xiao Hai? Bulong ni Qinyu sa mahinang boses at agad na natahimik. Ito ay isang mabigat na paksa. Bagamat ang puso ni Qinyu ay puno ng pagdududa, hindi siya nagpatuloy sa pagtatanong. May isa pang tanong, sabi ni Qinyu. Ngayon, bagamat natalo ko ang Northern Landlord noong bata pa ako, ikaw at ako ay parehong malinaw na alam sa ating mga puso na ang ganap na nakabawi sa kanya ay hindi maikukumpara sa kanyang kabataan. Isang araw, kung pupunta siya sa Nanzhou, sigurado ka bang matatalo mo siya? Kabanata 1662, tinatalakay ang daw isang kasama si Xiao Sheng. Ito ay isang napakaseryosong problema. Ang lakas ng isang elementalist ay hindi alam. Kung tungkol sa lakas ng pinuno ng sekta ng Heavenly Cloud Sect, walang nakakaalam. Ang lahat ay isang alamat lamang. Ang kinalabasan nilang dalawa ay may kaugnayan sa kinabukasan ng rehiyon sa Timog. Hindi maiwasan ni Qinyu na mag-alala. Matagal na natahimik si Xiao Sheng.
Pagkatapos, tumayo siya at sinabing, confident ako, pero hindi ako 100% confident. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu. Gaya ng inaasahan, kahit isang taong kasing kapangyarihan ni Xiaosheng ay maaaring hindi matalo ang elementalist na iyon. Ano ang susunod mong plano? Biglang tanong ni Xiaosheng. Sinabi ni Chinyu, linangin. Walang nakakaalam kung kailan babalik ang elementalist. Bago iyon, subukang dagdagan ang iyong lakas. Napaungol si Xiaosheng bilang pasasalamat. Pagkatapos, umupo siyang muli at nagsimulang makipag-usap kay Chinyu. Kailangang sabihin na pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya, ang estado ng pag-iisip ni Xiaosheng ay napakalalim. Ang kanyang pag-unawa sa buhay ay hindi isang bagay na maihahambing sa isang ordinaryong tao. Pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya, napagtanto niya na si Xiaosheng ay hindi kasing taas at kalakas ng kanyang inaakala. Sa kabaligtaran, itinuring niya si Chinyu bilang pantay at nakipag-usap sa kanya. Kung makakapatay ako ng elementalist, baka kailanganin ko ang tulong mo sa hinaharap, biglang sabi ni Xiaosheng. Tulong? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Nagulat na tanong ni Chinyu. Ads by Pop Future. Tumayo si Xiaosheng at sinabi, gusto kong tulungan mo akong iligtas ang isang tao at ang aking anak. Iligtas ang iyong anak. Natigilan si Chinyu. Ang kanyang anak ay pinatay ni Chinyu. Paano siya maliligtas? Mayroon ka bang paraan para maibalik ang isang patay na tao? Nagtatakang tanong ni Chinyu. Wala akong paraan. Ang mga elementalista ay mayroon, sabi ni Xiaosheng. Biglang naintindihan ni Chinyu. Ang mga pamamaraan ng walang kamatayang sekta ng pagpatay ay mahiwaga at hindi mahuhulaan. Kung nakuha ng isang elementalist ang kanilang mana, posible talaga. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako pinatay noon? Dahil alam mo na may pagkakataong mabuhay muli ang isang tao. Nagulat na tanong ni Chinyu. Sort of? Mabagal na sabi ni Xiaosheng. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, okay. Kung magagawa ko, tutulungan kita. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan sa kanyang sarili, kaya ito ay maliwanag na iligtas siya. May isa pa akong tanong, sabi ni Chinyu. Sa iyong talento at kakayahan, bakit hindi ka pumunta sa Central Plains? Tila inaasahan ito ni Xiaosheng. Tumalikod siya kay Chinyu at walang pakialam na sinabi, ang mundong ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Mayroon ding mataas at mababang talento. Halimbawa, ang iyong espesyal na konstitusyon, at ang mga may makapangyarihang mga bloodline sa kanilang mga katawan. Ang mga taong ito ay ang nangungunang mga henyo sa mundong ito. Ako ay hindi. Ako ay isang mortal lamang, isang napaka-ordinaryong tao. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, anumang bloodline ay may pinagmulan. Ang mga nakatayo sa pinanggalingan ay sila rin ang pinakamakapangyarihang tao. Karamihan sa mga taong ito ay walang anumang espesyal na konstitusyon. Siguro, sabi ni Xiaosheng sabay buntong hininga. Mga ad ng Pop Future. Upang patunayan ang talento, pagsusumikap, at pagkakataon ay kailangang-kailangan. Sa dakilang mundong ito, ikaw at ako ay mabubuhay ngayon, ngunit maaari tayong mamatay bukas. Tumingin si Chinyu kay Xiaosheng at sinabi, kaya, natatakot ka sa kamatayan, kaya hindi ka pumunta sa Central Plains. Siyempre hindi. Umiling si Xiaosheng. Aminin ko na ang mga mapagkukunan sa katimugang kapatagan ay limitado at hindi kasing ganda ng gitnang kapatagan, ngunit naniniwala ako na ang katimugang kapatagan na nakikita mo at ko ay hindi ang tunay na katimugang kapatagan. Pagkasabi nito, umupo muli si Xiaosheng. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, sa panahong ito, nalakbay ko na ang higit sa kalahati ng katimugang rehiyon. Natuklasan ko rin ang maraming mahiwagang kuweba na hindi pa natutuklasan. Nakatuklas pa ako ng maliliit na mundo. Kahit sino sa mga ito ay nakinabang ng husto sa akin. Hindi ko alam kung gaano karaming mga mahuhusay na magsasaka ang lumitaw sa banal na rehiyon. Ilang kayamanan ba ang nadiskubre mo at namin na naiwan nila? Ito ang katotohanan. Maraming makalangit na kayamanan ang natagpuan noong sila ay naglalakbay. Kung may oras ka, iminumungkahi kung pumunta ka sa Eastern Wilderness, biglang sabi ni Xiaosheng. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at gulat na sinabi, nasaan ang Eastern Wilderness?
Hahanapin mo ito. Ang lahat ay nakasalalay sa swerte, tumayo si Xiaosheng at sinabi. Nga pala, kung may oras ka, maaari kang pumunta sa pavilion ng koleksyon ng libro ng sekta ng Tianyan. Itinatala nito ang nakaraan ng Southern Region. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Xiaosheng at umalis. Tumingin si Qinyu kay Xiaosheng at naramdaman niyang hindi niya ito nakikita. Ang taong ito ay tila napakahiwaga at tila nagtatago ng maraming sikreto. Tungkol sa East Wilderness na binanggit ni Xiaosheng, medyo interesado si Qinyu. Ang mga maliliit na mundong binanggit niya ay halos hindi nakikita ng mata, ngunit nadiskubre ni Qinyu ang nakatagong Mystic Realm. Kinabukasan, nagpaalam si Qinyu kay Wen Wanyi at sa iba pa, pagkatapos ay dumiretso sa Heavenly Cloud Sect. Pagkatapos ng labanang ito, naging sikat na tao si Qinyu sa South Province. Kahit saan man siya magpunta, malugod siyang binabati ng mga tao. Walang magawa, makakabili lang si Qinyu ng balabal at isuot ito sa kanyang sarili, upang maiwasan ang hindi kailangang gulo. Pagdating sa sekta ng Tianyan, natagpuan ni Qinyu ang Deputy Sect Master at sinabi ang kanyang layunin ng pagdating. Book Collection Pavilion. Nang marinig ito ng Deputy Sect Master, hindi niya maiwasang mabigla. Sa pagkakaalam ko, karamihan sa mga pavilion ng koleksyon ng libro ng sekta ng Tianyan ay para sa mga disipulo na linangin. Para sa iyo, hindi sila masyadong kapaki-pakinabang. Sinabi ni Qinyu sa malalim na boses, ang Sect Master ang humiling sa akin na pumunta. Kung may makukuha ba ako, depende iyon sa kapalaran. Hindi na nagsalita pa ang Deputy Sect Master at agad na dinala si Qinyu sa library ng Heavenly Cloud Sect. Kasabay nito, sistematikong pinaikli pa rin ng Dead River ang distansya. Ang bilis ng paglaho ng Dead River ay tila nalampasan ang imahinasyon ng lahat. Ang buong Li Prefecture ay tila malapit ng magsanib sa isa. Sa sandaling ito, sa gilid ng hilagang lupain, si Sima Bei at ang iba pa ay nakatayo doon, tahimik na nakatingin sa Dead River sa kanilang harapan. Sa ganitong bilis, natatakot ako na hindi magtatagal bago tuluyang mawala ang ilog ng kamatayan. Sabi ni Sima Bei sa malalim na boses. Sinabi ni Yongji sa malalim na boses, ayon sa iyong mga kalkulasyon, gaano katagal ito? Wala pang 100 araw. Sabi ni Sima Bei. Sinabi ni Hiteng sa madilim na tinig, sinasabi ng lahat na ang ilog ng kamatayan na ito ay hindi maitawid, ngunit pakiramdam ko ito ay isang alamat lamang, kung isusuot ko ang mga buto ng isang santo sa aking katawan, huwag mong sabihin sa akin na hindi ko ito makatawid. Sinulyapan ni Sima Bei si Hiteng at sinabing, kung ikaw ay isang santo, natural mong matawid ito, ngunit kung isusuot mo ang buto ng santo, natatakot ako na hindi mo ito makatawid. Ang Dead River na ito ay lubhang kakaiba. Kahit anong uri ng kayamanan ang isuot mo, hindi nito kayang labanan ang pagguho ng Dead River. Ngumisi si Hiteng. Halatang hindi siya naniniwala dito. Speaking of which, I really want to give it a try. Bulong niya sa mahinang boses, baka sa mukha niya ang kabaliwan. Malamig na bumantong hininga si Sima Bei at sinabing, huwag masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili. Kung wala kang mga tauhan ng puting buto ng Hunter Organization, hindi ka magkakaroon ng mga kwalifikasyon upang maging makajos na hari ng hilagang lupain. Hindi pinansin ni Hiteng ang pangungutya ni Sima Bei. Itinaas niya ang kanyang paa at humakbang papunta sa Dead River. Kung magagawa ito ng Xiaohai na iyon, maaari kong gawin ito, malamig na sabi niya. Kabanata 1663, Lupa sa kabilang panig ng mabituing kalangitan. Itinaas ni Hiteng ang kanyang paa at naglakad patungo sa Dead River. Si Sima Bei ay malamig na tumingin kay Teng mula sa gilid na may bakas ng panunuya sa kanyang mga mata. Sa lalong madaling panahon, ang paa ni Teng ay tumuntong sa Dead River. Sa sandaling dumampi ang paa niya ay agad na namula ang mukha niya. Nanginginig ang buong katawan niya sa sobrang sakit. Sa wakas, hindi napigilan ni Teng niya ang magtaas ng ulo at umungol. Nagmamadali siyang gumapang pabalik sa dalampasigan, puno ng takot ang mukha. Sa oras na ito, ang mga paa ni Teng ay ganap na naagnas. Akala niya ay kakayanin niya ang sakit, pero puno ng takot ang mukha niya. Ano? Hindi mo ba sinabi na kaya ni Xiaohai? Kaya mo rin ba?
Tumaas ang kilay ni Sima Bei at tumawa. Hindi umimik si Hiteng. Nakaramdam na lang siya ng lamig sa kanyang likod. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi isang bagay na maaaring tiisin ng isang tao. Naramdaman pa niya na ang pananatili sa patay na ilog na ito ng kalahating segundo ay hindi kasing kasiya ng pagkamatay kaagad. Xiao Hai? Paano niya nagawa? Ungol niya sa nanginginig na boses. Walang pumapansin sa kanya. Tumalikod sina Sima Bei at Yongji at umalis. Guro, kailangan mong ganap na gumaling sa loob ng 100 araw, sabi ni Sima Bei na may buntong hininga. Tuldok tuldok tuldok. Sa kabilang banda, dinala ng Vice Master si Qin Yu sa library. Malapit sa silid-aklatan, maraming mga disipulo ng sekta ng Tianian na nag-aaral ng kanilang mga spelang. Nang makita nila si Qin Yu at ang Vice Master na sumugod, kinumpas nila ang kanilang mga kamay at binati sila. Matapos silang isa-isang tumugon ni Qin Yu, tumingin siya sa Vice Master. Gusto kong malaman ang tungkol sa kasaysayan ng South Province, sabi ni Qin Yu. Mamulong ang Deputy Sect Master, normally, karamihan sa mga spell dito ay mula sa Tianian Sect. Kung tungkol sa history na binanggit mo, hindi ko alam. Nagulat na sabi ni Qin Yu, bihira ka bang pumunta dito? Umiling ang Deputy Sect Master at sinabing, madalas akong pumupunta rito, pero baka hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Narito ang batang kaibigang si Qin para basahin ang banal na teksto, tama ba? Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa Scripture Pavilion. Ang matandang ito ay may ulo na puno ng puting buhok at mukhang medyo matanda na. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay parang mga kulubot sa isang tinapay. Master Freewill. Bahagyang yumuko ang Deputy Sect Master sa matandang ito. Mabilis ding yumuko si Qin Yu bilang isang paraan ng pagbati. Ipinakilala ng Deputy Sect Master mula sa gilid, si Master Suizin ay isang buhay na fossil ng ating Southern Province. Siya rin ang taong namamahala sa ating library. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, dapat mong hanapin si Master Suizin. Nagmamadaling naglakad si Qin Yu. Ibinuka niya ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang sabihin ni Master Suizin, sinabi na sa akin ng Sect Master. Sumunod ka sa akin. Salamat, Master Freewill, magalang na sabi ni Qin Yu. Pagkatapos sabihin ito, sumunod si Qin Yu sa likod ni Master Freewill at naglakad papunta sa library. Ang buong library ay napuno ng lahat ng uri ng spellbooks. Ang mga aklat na ito ay napanatili sa isang lubos na kumpletong paraan. Parang hindi man lang sila nakaranas ng matinding labanan. Hindi nito maiwasang magulat si Qin Yu kay Master Freewill. Pagkatapos ng lahat, ang sekta ng Heavenly Cloud ay nakaranas ng 2 mahusay na labanan. Ang ganoong uri ng labanan ay halos masira ang buong sekta. Imposibleng maligtas ang mga aklat na ito. Maliban kung ang Master Freewill na ito ay napakalakas na kaya niyang protektahan ang library mula sa kaguluhan ng digmaan. Ang Sect Master ang nagtayo ng formation. Sa sandaling ito, biglang ibinuka ni Master Freewill ang kanyang bibig. Lumakad siya ng medyo matanda na ang mga hakbang at sinabi habang naglalakad, lubos na pinahahalagahan ng Sect Master ang silid-aklatan. Mahigpit na pagsasalita, ang mga hindi mula sa aming sekta ay hindi kwalipikadong pumasok sa silid-aklatan na ito. Sa makatuwid, naiset up na niya ang formation dito. Ang katumpakan ng formation na ito ay nalampasan pa ang formation na nagpoprotekta sa Heavenly Cloud Sect. Patuloy na sabi ni Master Freewill. Naliwanagan si Qin Yu. Mabilis niyang ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat sa iyong paliwanag, Guro. Habang naglalakad si Master Freewill sa harapan, sinabi niya, hindi na kailangang tawagin akong Master. Tawagin mo na lang akong Freewill. Kung hindi mataas ang tingin sa akin ng Sect Master, namatay na sana ako sa hindi kilalang sulok. Walang sinabi si Qin Yu, ngunit puno ng pag-aalala ang kanyang puso. Dahil kilala si Master Freewill bilang buhay na fossil ng South Province, malamang nawala sa buong South Province na hindi niya alam. Kaya naman, sinamantala ni Qin Yu ang pagkakataong magtanong, Master Freewill, sinabi ng Sect Master na gusto niyang pumunta ako sa library na ito para basahin ang kasaysayan ng South Province. Ano ang nakatala sa kasaysayang ito?
Kailan ito nagsimula? Sino ang nag-compile nito? Tinulyapan ni Master Freewill si Chinyu at walang pakialam na sinabi, ang aklat na ito ay isinulat ko. Natigilan si Chinyu at nagulat na sinabi, isinulat mo ito. Tama. Minsan na akong naglakbay sa buong South Province at sinuri ang lahat ng may katuturang impormasyon bago isulat ang aklat na ito. Naitala ko na ang lahat ng pag-unlad ng South Province sa saklaw ng aking kakayahan, ani Freewill. Hindi maiwasan ni Chinyu na makaramdam ng paghanga sa matandang ito. Sa ilalim ng divine sense ni Chinyu, nagulat siya nang makitang hindi malakas ang lakas ng Master Freewill na ito, at wala pa siya sa makapangyarihang kaharian. Para sa isang tao sa gayong kaharian na maglakbay sa higit sa kalahati ng katimugang prefecture, ito ay talagang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Sige, ito na. Tumigil si Master Freewill sa kanyang paglalakad. Isang batong pader ang bumungad sa kanyang harapan. Pagkatapos, itinaas ni Master Freewill ang kanyang palad at inilagay ito sa dingding. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pader. Hindi katakataka na hindi pa ito nakita ng Deputy Sect Leader, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Sa likod ng dingding ay isang maliit na sikretong silid. Madilim ang mga ilaw sa buong secret room. Sa harap niya ay may malaking lamesa na may makapal na libro. Pumasok ka, sabi ni Master Freewill. Kung gusto mong tapusin ang pagbabasa ng librong ito, tatagal ng hindi bababa sa 10 araw. Hindi kita iistorbohin sa loob ng 10 araw na ito. Kung mayroon kang anumang pangangailangan, halika at hanapin ako, sabi ni Master Freewill. Tinulyapan ni Chinyu ang makapal na libro at mabilis na tumawag upang makabisado ang Freewill. Master Freewill, masikip ang oras ko. Kung maginhawa para sa iyo, maaari ka bang manatili sa akin? Tinubukan ni Chinyu na magtanong. Natahimik sandali si Master Freewill, pagkatapos ay nagsabi, okay. Salamat. Mabilis na yumuko si Chinyu. Sa ganoong buhay na fossil, hindi na kailangang dumaan si Chinyu ng napakaraming problema. Dahan-dahang sumara ang pinto, at tanging sina Chinyu at Master Freewill lang ang naiwan sa secret room. Basahin mo muna, sabi ni Master Freewill. Pagkatapos, naglakad siya sa gilid at naupo ng naka-cross-legged. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, parang nagmumuni-muni. Pinuksan ni Chinyu ang libro at isang simpleng sulyap, pagkatapos ay isinara muli ang libro. Master Freewill, may itatanong ako sa iyo, naglakad si Chinyu at sinabi. Pinuksan ni Master Freewill ang kanyang mga mata at bahagyang kumunat ang noo. Sinabi niya, kailangan mong maging matyaga kapag nagbabasa. Sa iyong kasalukuyang estado ng pag-iisip, hindi angkop para sa iyo na magbasa ng mga libro. Mapait na ngumiti si Chinyu at medyo nahihiya na nagsabi, tama si Master Freewill, ngunit mayroon talaga akong napakahalagang tanong. Bahagyang tumango si Master Freewill at sinenyasan si Chinyu na magpatuloy. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, narinig mo na ba ang Earth sa kabilang panig ng mabituing kalangitan? Kabanata 1664, ang trono. Napakaraming alamat sa Earth. Bago pumasok si Chinyu sa landas ng paglilinang, narinig niya ang hindi mabilang na mga alamat. Kung noon pa man, natural na hindi maniniwala si Chinyu. Ngunit mula nang tumahak siya sa landas ng paglilinang, natuklasan niya ang maraming mga pagkakataon, pati na rin ang mundo na tahimik sa ilalim ng dagat. Kasunod ng kanyang puso, tumingin siya kay Chinyu na may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, maraming tao ang nagmula sa banal na rehiyon. Karamihan sa kanila ay nagmula sa iba't ibang mga pangunahing sistema ng bituin ng buhay sa universo. Wala pa akong narinig tungkol sa Earth na iyong binanggit. Imposible. Umiling si Chinyu nang hindi man lang nag-iisip. Napakalinaw sa kanyang puso na tiyak na may bumaba mula sa Earth hanggang sa katimugang rehiyon. Halimbawa, ang immortal na sekta ng pagpatay ay may mga guho sa Earth. Ang dahilan kung bakit hindi mo alam ang tungkol sa Earth ay malamang dahil iba ang pangalan, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Pagkatapos ng lahat, ang pangalang lupa, ay nagsimula lamang sa mga nakaraang taon. Kung ito ay 10,000 taon, sino ang nakakaalam kung ano ang magiging tawag sa panahong iyon? Siguro. Tumango si Freewill.
Alam mo ba ang tungkol sa walang kamatayang sekta ng pagpatay? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Chinyu. Ang sumusunod na puso ay tumango at nagsabi, narinig ko ito. Ang sabi-sabi na ito ay isang makapangyarihang sekta. Ang kanilang mga tao ay minsang tumawid sa kalahati ng mabituing kalangitan at bumaba sa banal na rehiyon. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabi, malamang na ang immortal na sekta ng pagpatay ay nagmula sa Earth. Mga ad ng Pop Future. Ang pinagmulan ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Narinig ko na ito, sabi ng sumusunod na puso. Natuwa si Chinyu. Nagmamadali siyang tumingin sa sumusunod na puso at naghintay para sa kanyang follow-up. Nagpatuloy ang free will, ang sabi-sabi na maraming talento ang ipinanganak sa sinaunang bituin na iyon. Kahit na ang mga mahuhusay na magsasaka sa yugto ng kapigatian ay hindi bihira. Hindi nang ahas si Chinyu na hamarang. Tabik siyang tumingin kay free will. Nagpatuloy ang free will, Chinyu, alam mo ba kung ano ang katapusan ng cultivation? Umiling si Chinyu, na nagpapahiwatig na hindi niya alam. Ang tugatog ng mundo ay ang dakilang magsasaka sa yugto ng kapigatian. Sa sandaling tumuntong ka sa kaharian na ito, maaari mong tawirin ang buong universo at sirain ang kalawakan sa pamamagitan ng pagtataas ng iyong kamay, sabi ni Free Will. Ngunit sa mundong ito, ang isang mahusay na magsasaka sa yugto ng kapigatian ay hindi katulad ng isang immortal na emperador. Sa karamihan, maaari lamang siyang ituring na isang mala-immortal na emperador. Ang tunay na rurok ay ang umakyat sa trono ng emperador. Sa puntong ito, tumingin si Free Will kay Chinyu at dahan-daang sinabi, ang immortal na sekta ng pagpaslang na sinasabi mo ay may isang taong nagal-inang sa tuktok at umakyat sa trono ng Supreme Emperor. Siya rin ang unang pinuno ng sekta ng immortal na sekta ng pagpatay. Ito rin ay dahil ang immortal na kaharian ng emperador ay lumitaw sa immortal na sekta ng pagpatay kaya ang immortal na sekta ng pagpatay ay palaging nasa tuktok. Ito ay dahil silang lahat ay may dugo ng emperador na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Ang linya ng dugo na ito ay nakatadhana na maging pambihira. Nanatiling tahimik si Chinyu. Tungkol sa pangalan ng isang immortal na emperador, hindi pa ito narinig ni Chinyu. Ngayon, pagkatapos marinig ang mga salita ni Free Will, medyo nabigla siya. Sa karaniwan, ang pagsilang ng isang immortal na emperador ay hindi bababa sa garantiya na ang angkan ay hindi tatanggi sa loob ng 10,000 taon. Bumantong hininga si Free Will. Nakakalungkot na ang kanilang peak stage ay malayo sa kung ano ang maaari nating isipin. Nagsalita si Chinyu sa mahinang boses, may alam ka ba tungkol sa immortal na emperador na ito mula sa immortal na pagpatay na sekta? Ang lahat ay alingaw-ngaw lamang. Sagot ni Free Will. Ang alam ko lang na sa antas na ito, kaya niyang sirain ang langit at lupa sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay. Ang isang hibla ng kanyang buhok ay maaaring pumatay ng isang tunay na santo. Ang isang patak ng kanyang dugo ay maaaring magpapahintulot sa isang tao na makapasok sa Saint Realm. Kung tungkol sa immortal na emperador na ito mula sa immortal na pagpatay na sekta, ang kanyang lakas ay hindi maarak at walang katulad. Natural, sa antas na iyon, walang sino man ang makakapantay sa kanya. Mga ad ng Pop Future. Nanatiling tahimik si Chinyu. Ang antas ng paglilinang na ito ay napakalayo sa kanya. Bilang karagdagan, kahit na hinanap ng isa ang kasaysayan ng Southern Prefecture, hindi nila mahahanap ang maraming ganoong karakter. Para sa mga ordinaryong tao, ang yugto ng kapigatian ay katapusan na ng kanilang paglilinang. Bukod sa kanya, may tao pa bang umakyat sa trono? Tanong ni Chinyu. Maraming mahusay na magsasaka ang kilala ko sa yugto ng kapigatian. Tungkol sa trono, hindi ko alam ang pangalawa, sabi ni Free Will. Pagkatapos, bumantong hininga siya, kung tutuusin, ang alam ko ay South Province lang. At saka, paano ako mag-espiya sa mga tao sa ganoong antas? Nang makita ito, hindi na itinuloy ni Chinyu ang pagtatanong. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang sundin ang puso at sinabi, salamat, Master, sundin ang puso. Dahil doon, naglakad si Chinyu sa mesa at kinuha ang libro. Sa pagkakataong ito, kinalma niya ang kanyang isip at nagsimulang magbasa ng seryoso. Nang makita ito, si Followheart ay hindi nagpatuloy sa pag-istorbo sa kanya.
Tahimik siyang tumayo at umalis. Tuldok tuldok tuldok. Ang katimugang rehiyon ay nagkaroon ng maikling panahon ng kapayapaan, ngunit ang puso ng lahat ay nakabitin pa rin sa hangin. Alam nila na ang lakas ng isang elementalist ay hindi limitado dito. Kapag siya ay ganap na nabuhay na mag-uli, tiyak na babalik siya sa katimugang rehiyon. Walang nakakaalam ng level ng isang elementalist, ngunit alam nila sa kanilang mga puso na ang lakas ng isang elementalist ay dapat na tumawid sa reversion void stage. Sa pagkakaalam ko, wala pa ring pag-iral ng reversion void stage sa Southern Region. Tama. I wonder kung ang sect leader ng Heavenly Cloud Sect ay nakapasok na sa stage na ito. Masyado nang matagal mula nang gumawa siya ng hakbang. Walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. At saka, kahit na hindi siya kalaban para sa isang elementalist, kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Sa oras na iyon, kami ang masasaktan. Kung tayo ay mamamatay, mamatay tayong lahat. Walang dapat ikabahala. Mamuhay tayo ng maayos sa natitirang bahagi ng ating buhay. Sa hangganan ng South Province, sa isang maliit na nayon sa bundok. Ang mga mapagkukunan dito ay medyo mahirap makuha. Kadalasan, halos walang darating. At ang mga may ilang talento sa nayon ay halos lahat ay umalis sa lugar na ito. Ang mga naiwan ay karamihan ay matatanda, mahihina, may sakit, at may kapansanan. Ngunit sa ganitong uri ng lugar ay tahimik na bumaba ang isang lalaking nakasuot ng itim. Sa madilim na gabi, lumitaw ang scroll ng larawan sa langit at tahimik na binawian ng buhay. Sa isang gabi, naging ghost village ang Mountain Village. Iniligpit ng lalaking nakasuot ng itim ang balumbon at agad na sumugod sa susunod na lugar. Tuldok tuldok tuldok. Sa isang kisap mata, si Chinyu ay nasa lihim na silid na ito sa loob ng 10 araw. Matapos baklatin ang libro, hindi maiwasan ni Chinyu na mag-ulat. Sapagkat ayon sa mga tala sa aklat na ito, mahigit 10 mahuhusay na magsasaka sa yugto ng kapigatian ang isinilang sa South Province. Bawat isa sa kanila ay lubhang makapangyarihan, at sa kanilang kasukdulan, hindi sila mas mahina kaysa sa Central Province. Gayunpaman, ang kakaiba ay ang mga bloodline ng mga taong ito ay nawala lahat, at wala ni isang bloodline ang natira. Paano ito? Mahinang bulong ni Chinyu. Kahit na ang mga bloodline ng mga dakilang cultivator sa tribulation stage ay hindi kasing lakas ng bloodline ng emperador, at least sila ay may mahabang kasaysayan. Ang mga cultivator na may unang henerasyon ng mga bloodline ay madaling makapasok sa totoong Saint Realm. Kahit sino sa kanila ay maaaring manginig ang South Province. Pero bakit nawala ang napakalakas na bloodline? Kakaiba. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Iniligpit niya ang libro, tumalikod, at lumabas ng secret room. Natagpuan niya ang free will at sinabi sa kanya ang kanyang mga pagdududa. Habang naglilinis, umiling si free will at sinabing, hindi ko alam ang dahilan, ngunit wala sa kanila ang nakaligtas. Maaaring, lahat sila ay pumunta sa Central Plains. Curious na tanong ni Chinyu. Mayroon akong gayong mga pagdududa noon, ngunit sa kasamaang palad, hindi ko ginawa, sabi ni Free Will. Sa puntong ito, parang may naalala siya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, ang lugar ng kapanganakan ng mga dakilang magsasaka na ito sa yugto ng kapigatian ay nagmula sa parehong lugar, na kung saan ay ang silangang ilang. Kabanata 1665, East Beren Legend. East Beren. Natigilan si Chinyu. Ito ba ang dahilan kung bakit siya hiniling ni Xiaosheng na pumunta sa silangan na baog? Hindi dapat. Hindi man lang nabalitaan ni Chinyu ang baog sa silangan pagkatapos ng mahabang panahon sa katimugang rehiyon. Kung hindi ito binanggit ni Xiaosheng, hindi na malalaman ni Chinyu ang tungkol sa lugar na ito sa buong buhay niya. Ang isang lupain ng mga natatanging talento ay hindi dapat walang balita. Natahimik si Chinyu. Tumingin siya kay Master Free Will at may gustong itanong sa kanya, ngunit tumalikod na si Free Will at umalis. Halatang ayaw na niyang ituloy ang pagtalakay. Nang walang ibang pagpipilian, maaari lamang umalis si Chinyu pansamantala. Bago siya umalis, sinadya ni Chinyu na lumibot sa silid-aklatan upang tingnan kung mayroong anumang pamamaraan ng sekta ng Rashomon sa silid-aklatan. Sa kasamaang palad, wala siyang nakuha mula sa round na ito.
Kaya naman, lumabas si Chinyu ng silid-aklatan at nagtungo sa Cultivation Mountain. Sa bundok ng Paglinang. Parang fairyland pa rin. Sa ilalim ng isang malaking puno, mayroong isang kahoy na mesa. Sina Chinyu at Xiaosheng ay nakaupo sa tapat ng isa't isa. Sa harap nila ay isang kaldero ng tsaa. Ang halimuyak ng tsaa ay tumagos sa hangin, na nagpapalimot sa mga tao na bumalik. Nakapunta ka na ba sa library? Nagbuhos si Xiaosheng ng isang tasa ng tsaa para kay Chinyu at walang pakialam na nagtanong. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, kakaalis ko lang doon. Ano ang nahanap mo? Tanong ni Xiaosheng. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, natuklasan ko na ang silangan na Baog ay dating pinagpalang lupain sa Katimugang Rehiyon, isang lugar kung saan isinilang ang hindi mabilang na mahuhusay na magsasaka sa yugto ng kapigatian. Ano pa? Patuloy na tanong ni Xiaosheng. Gayun din, wala sa mga bloodline na ito ang naiwan. Para sa silangan na Baog, ito ay naging isang hindi kilalang lugar, patuloy ni Chinyu. Tinitigan ni Xiaosheng si Chinyu at sinabing, iyon lang. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig. Ilang sandali, hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Xiaosheng. Walang pakialam na sinabi ni Xiaosheng, naisip mo na ba kung bakit ang East Wilderness ay nahulog sa ganoong estado? Bakit walang naiwan sa mga bloodline ng East Wilderness? Hindi ko alam. Ito rin ang pinagtataka ko. Mamantong hininga si Chinyu. Dahan-daang tumayo si Xiaosheng. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, masasabi ko sa iyo na ang kasalukuyang silangang ilang ay naging isang disyerto na walang mga palatandaan ng tirahan ng tao. Ito ay tunay na lupain ng walang tao. Tulad ng inaasahan, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Parang may nahulaan siya. Nagpatuloy si Xiaosheng, hindi ba ito makatuwiran? Kapag pinagsama ang mga salik na ito, naisip mo na ba ang dahilan? Walang sinabi si Chinyu. Hinawakan niya ang baba niya at parang ang lalim ng iniisip. Si Xiaosheng ay hindi nagmamadali. Tumabi lang siya at tahimik na naghintay. Hindi umimik si Chinyu ng ilang oras. Para siyang nasa meditative state. Sa sandaling ito, biglang nagising si Chinyu. Tumingin siya kay Xiaosheng at sinabi sa malalim na boses, maaaring, naubos na ng mga dakilang magsasaka na iyon sa yugto ng kapigatian ang lahat ng swerte sa East Continent. Isang bakas ng kaginhawaan ang lumitaw sa mukha ni Xiaosheng. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, sa kabutihang palad, hindi mo ako binaygo. Nagulat na sabi ni Chinyu, dahil ba talaga dito? Ads by Pop Future. Hindi direktang sinagot ni Xiaosheng ang tanong na ito, sa halip, sinabi niya, sa buong kasaysayan ng banal na rehiyon, bawat lugar ay may mga ups and downs. Ang lahat ay parang reincarnation. Ang silangang kontinente ngayon ay isang disyerto, at ang Central Plains bukas ay maaaring hindi pareho. Ang paglitaw ng makalangit na kapigatian sa silangang ilang ay tiyak na uubusin ang swerte ng isang rehiyon. Sa hinaharap, ang gitnang kapatagan ay maaaring pareho, sabi ni Xiaosheng. Hindi maiwasan ni Chinyu na tumingin kay Xiaosheng na may gulat na ekspresyon. Sa sandaling ito, bigla niyang natuklasan ang dakilang karunungan ni Xiaosheng. Isang taong maislan at marunong tumingin sa nakaraan, malamang na mas makapangyarihan pa siya sa inaakala niya. Sa buong katimugang rehiyon, at maging sa buong banal na rehiyon, kakaunti lang ang mga tao ang makakaisip ng mga ganoong bagay. Ang bawat isa ay desperadong nagsisikap na sumipsip ng mga mapagkukunan, kaya sino ang mag-iisip ng mga ganoong bagay? Alam mo ba kung bakit kita hiniling na pumunta sa Eastern Wilderness? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Xiaosheng. Saglit na nag-isip si Chinyu at sinabing, ito ay, anong kayamanan ang gusto mong hukayin ko? Inilagay ni Xiaosheng ang kanyang mga kamay sa likod at mahinahong sinabi, ang silangang kagubatan ay isang lupain ng mga natatanging tao noon. Ang pagdagsa ng hindi mabilang na mga eksperto ay naubos ang kapalaran ng isang lugar. Ang ganitong uri ng aura ay mahirap mabawi pagkatapos ng 10,000 taon. Pero iba na ngayon. Tumingin si Xiaosheng kay Chinyu. Sa dakilang mundong ito, nangangahulugan ito na ang lahat ay reshuffle.
Ang mga aristokratikong pamilya at angkan ay lahat ay reshuffle. Lahat ay may pagkakataong tumayo sa tuktok ng bundok at lumikha ng kasaysayan. Bahagyang tumango si Qin Yu bilang pagsang-ayon. Nagpatuloy si Xiao Sheng, bukod sa mga aristokratikong pamilyang ito, ang magiging kapalaran. Ang silangang kontinente ay dating pinagpalang lupain. Ang silangang kontinente ngayon ay pareho. Bakit kailangan kong pumunta sa gitnang kontinente? Hindi bababa sa ngayon ay hindi isang pagkakataon. Biglang natauhan si Qin Yu. Bigla siyang tumayo na baka sa mukha niya ang paghanga. Bakit mo sinabi sa akin ito? Curious na tanong ni Qin Yu. Tinulyapan ni Xiao Sheng si Qin Yu at sinabing, payag ako. Ibinuko ni Qin Yu ang kanyang bibig at hindi makapagsalita. Medyo curious pa rin ako. Bakit hindi ka pumunta sa East Wilderness? Nagtatakang tanong ni Qin Yu. Inilagay ni Xiao Sheng ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, malapit na. Muling natahimik si Qin Yu. Obviously, basta may gusto siyang sabihin, sasabihin niya kahit hindi niya itanong. Pero kung ayaw niyang sabihin, walang kwentang magtanong. Salamat, taos-pusong sabi ni Qin Yu. Pagkasabi nito, tumalikod si Qin Yu at nagplanong umalis. Inaasahan ko ang pakikipaglaban sa iyo balang araw. Sa sandaling ito, ang boses ni Xiao Sheng ay nagmula sa likuran. Saglit na natigilan si Qin Yu bago siya ngumiti at sinabing, ako rin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bumaba siya mula sa bundok ng paglilinang. Hindi alam ni Qin Yu kung kailan ganap na muling mabubuhay ang mga elementalist, kaya hindi siya nang ahas na mag-aksaya ng oras. Bago pumunta sa East Wilderness, binalak ni Qin Yu na bisitahin ang kanyang mga dating kaibigan, tulad ni Kuzo at Zuo Jing. Mas maganda kung makakapaglakbay sila ng magkasama. Nang dumating si Qin Yu sa Wind Bamboo Mountain, natuklasan niya na ang gate ng bundok ay nakalock na, at si Kuzo ay napunta na sa hiwalay upang magtanim. Dahil sa pakiramdam na walang magawa, maaari lamang umalis si Qin Yu at magmadali patungo sa pamilya Zuo. Pamilya Zuo. Kaiba sa pagmamadali ng nakaraan, ang pamilya Zuo ngayon ay mukhang desyerto. Inilabas ni Qin Yu ang kanyang divine sense, na sumasakop sa higit sa kalahati ng pamilya Zuo, at hindi nagtagal ay nakita niya ang figure ni Zuo Jing. Bukod kay Zuo Jing, tila may isa pang taong nakatayo sa tabi niya. Ang panloob na chi ng taong ito ay hindi mahina, at kapantay ng kay Zuo Jing. Si Qin Yu ay hindi masyadong nag-isip, at mabilis na naglakad kasunod ng panloob na chi. Nang lumapit si Qin Yu sa kanya, napagtanto niya na ang taong nakatayo sa tabi ni Zuo Jing ay si Li Yingying, na matagal na niyang hindi nakikita. Li Yingying. Bahagyang sumimangot si Qin Yu at may bakas ng pagkasuklam sa kanyang mukha. Si Zuo Jing ay napahiya din. Walang magawa siyang tumingin kay Li Yingying at sinabing, dapat kang umalis kaagad, okay. Sabi ko sa iyo, ayaw kitang makita ngayon. Tila medyo natakot si Li Yingying kay Qin Yu. Wala siyang lakas ng loob na magsalita at tumalikod na para umalis. Maghintay. Sa sandaling ito, biglang tinawag ni Qin Yu si Li Yingying. Kabanata 1666, Tiyak ang Kamatayan. Si Li Yingying, na aalis na sana, ay biglang huminto sa kanyang paglalakad. Hindi siya umimik. Halatang medyo kinakabahan siya. Naglakad si Qin Yu sa harap ni Li Yingying. Malamig niyang tiningnan si Li Yingying at sinabing, bakit pakiramdam ko may kakaibang amoy sa katawan mo? Natigilan si Li Yingying. Kinakabahan niyang sinabi, ano? Anong amoy? Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, ang amoy ng hilagang lupain. Sa sandaling sinabi niya iyon, biglang nanginig ang katawan ni Li Yingying. Gayunpaman, mabilis siyang bumalik sa kanyang katinoan. Agad siyang tumalikod at sumigaw, Qin Yu, alam kong hindi mo ako nagustuhan, ngunit hindi mo ako kailangang iframe ng ganito. Hindi ka ba lalayo? Lumakad din si Zuo Jing at sinabing, bilasan mo siya. Naiinis ako tuwing nakikita ko siya ngayon. Sumulyap si Qin Yu kay Zuo Jing, pagkatapos ay malamig na tumingin kay Li Yingying at sinabing, binabalaan kita. Mas mabuti kung hindi mo ipaalam sa akin na mayroon kang relasyon sa hilagang lupain. Kung hindi, talagang hindi kita pababayaan. Malamig na bumantong hininga si Li Yingying.
Hindi na siya nagsalita at tumalikod na para umalis. Pagkatapos niyang maglakad ng malayo, sinabi ni Zuo Jing sa malalim na boses, Brother Chin, sa tingin mo ba ay mayroon siyang panloob na chi ng hilagang lupain sa kanyang katawan? Umiling si Chin Yu at sinabing, hindi, hula ko lang. Sa huling pagkakataon, nasa malapit lang si Sima Bei. Hindi ako sigurado kung may kinalaman siya kay Sima Bei. Pero hindi ba pinatay mo na si Sima Bei noong panahong iyon? Nagdududang tanong ni Zuo Jing. Malamig na sinabi ni Chin Yu, huwag kalimutan kung sino ang naglantad sa posisyon kung saan ako nakalusot. Hindi na nagsalita pa si Zuo Jing, ngunit tila medyo nalungkot siya. Naiintindihan siya ni Chin Yu. Sa bagay, matandang magkakilala silang dalawa. Huwag na nating pag-usapan ito. Halika, uminom tayo, hinailan ni Zuo Jing si Chin Yu at sinabing. Lumapit silang dalawa sa pavilion at umupo. Ang karaniwang buhay na pavilion ay naiwan na ngayon. Casual na tanong ni Chin Yu, walang dumating kamakailan, tama ba? Sinabi ni Zuo Jing na may mapait na ngiti, sa ganitong mga sitwasyon, lahat ay gustong protektahan ang kanilang sarili. Walang oras na matitira. Tumango si Chin Yu upang ipakita na naiintindihan niya. Speaking of which, ikaw ang nasa limelight ngayon. Natatakot ako na ang iyong katanyagan ay hindi mas malala kaysa sa 3 baliw at 3 nakamamatay, sabi ni Zuo Jing na medyo pabiro at kalahating seryoso. Napabuntong hininga si Chin Yu at sinabing, huwag mo akong biro. Hindi ako nagbibiro. Delikado talaga ang malaking labanang iyon. Bumantong hininga si Zuo Jing. Hindi itinuloy ni Chin Yu ang paksang ito. Tumingin siya kay Zuo Jing at sinabing, Brother Zuo, kilala mo ba ang East Wilderness? East Wilderness. Natigilan si Zuo Jing at pagkatapos ay nagsabi, alam ko ito, ngunit tila ito ay isang desyerto. Walang sino man ang nakapunta doon sa loob ng maraming taon. Humihingal si Chin Yu bilang pasasalamat. Nagtiwala si Chin Yu kay Zuo Jing 100%, kaya hindi niya ito itinago. Agad niyang sinabi kay Zuo Jing ang nangyari. Matapos itong marinig ni Zuo Jing, nagulat siyang sinabi, ibig mong sabihin, iyon ang lugar ng kapanganakan ng dakilang magsasaka na nalampasan ang kapigatian. Tumango si Chin Yu at sinabing, masasabing ang silangang kaparangan lamang ang nagbunga ng hindi bababa sa 10 mahuhusay na magsasaka sa tribulation stage. Ads by Pop Future. Hinawakan ni Zuo Jing ang kanyang baba at bangulong, ngayong binanggit mo ito, bigla kong naalala na ang aking ama ay nakapunta sa silangan na baog bago siya namatay, ngunit hindi siya gaanong natamo. Nakapunta na rin ang tatay mo sa East Beren. Nagtatakang tanong ni Chin Yu. Tumango si Zuo Jing at sinabing, mukhang sinabi ng sect master ng Tianian sect ang balitang ito sa aking ama, at minsan ay naghinala ako na sinasamantalan niya ang pagkakataon na palayasin ang aking ama. Pagkasabi noon, tumingin si Zuo Jing kay Chin Yu at sinabi sa malalim na boses, Chin Yu, hindi ka ba natatakot na nagsisinungaling siya sa iyo? Sinusubukan ba niyang linlangin ka para ipadala ka sa iyong kamatayan? Hindi yun ang dapat mangyari. Umiling si Chin Yu. Sa kanyang paraan, hindi niya kailangang mag-aksaya ng labis na lakas para patayin ako. Bukod dito, nabasa ko ang mga tala sa libro. Sinabi ni Zuo Jing na may mapait na ngiti, kung gayon, naisip mo na ba na siya ang sumulat ng libro? Sinabi ba niya sa iyo ang lahat ng ito? At saka, hindi ba mas mabuti kung hindi ka na niya mismong papatayin? Who knows if he's afraid of your background? People are evil. Matapos marinig ang sinabi ni Zuo Jing, nagsimulang bumulong si Chin Yu. Gayunpaman, naalala niya ang sinabi ni Xiao Sheng, at tila hindi siya nagsisinungaling. Nagpasya pa rin akong pumunta, sabi ni Chin Yu pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Nag-isip sandali si Zuo Jing at pagkatapos ay nagsabi, sige, sasama ako sa iyo. Talaga. Pero hindi mo siya pinaghihinalaan. Medyo nagulat si Chin Yu. Naghihinala lang ako sa kanya. At saka, nandoon ang tatay ko. Gusto kong tahakin ang landas na dati niyang nilakaran, sabi ni Zuo Jing. Tumango si Chin Yu at nakangiting sinabi, mahusay iyon. Walang oras na mawawala. Aalis tayo kaagad. Bakit ka nagmamadali? Nagtatakang tanong ni Zuo Jing.
Tumango si Chinyu at sinabing, wala tayong oras na sayangin. Pagkatapos hintayin mo ako saglit. Pupunta ako at maghahanda, sabi ni Zuo Jing. Tumango si Chinyu. Umupo siya sa pavilion at hinintay si Zuo Jing. Makalipas ang kalahating oras, lumakad si Zuo Jing. Tara na, sabi ni Zuo Jing. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Ang dalawa sa kanila ay hindi nag-aksaya ng anumang oras at umalis sa parehong araw, patungo sa Silangan Baog. Ang Silangan na Baog ay isang mahabang paglalakbay, at sa kanilang bilis, aabutin sila ng ilang araw. Puntong hininga, maganda kung magkakaroon ng spatial formation. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Eto na, hindi maiwasan ni Chinyu na ma-curious. Bakit hindi pa na-activate ang formation ng Heavenly Cloud Sect? Noong dumating ako sa Holy Region, ginamit ko ang formation na ito. Ito ay mas mahirap kaysa teleportation sa Holy Region, sabi ni Chinyu na nagtataka. Ang pagbuo ng sekta ng Tianyan ay palaging isang misteryo. Walang nakakaalam kung kailan ito maa-activate, at walang nakakaalam ng eksakto kung paano ito maa-activate, sabi ni Zuo Jing. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Malamang na may depekto ang pagkakabuo ng sekta ng Tianyan. Kung hindi itinaya ni Xiaohai ang kanyang buhay upang tumawid sa ilog ng kamatayan. Nagpatuloy ang dalawa sa pagsulong, na dumaan sa mataas na kalangitan. Papalapit na sila ng palapit sa silangang ilang. Sa sandaling ito, isang figure ang hamarang sa kanilang dinadaanan. Tumayo siya sa harap ng Divine Eagle. Ang kanyang figure ay hindi malakas, ngunit ito ay puno ng presyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Pumakbang siya at malamig na nagtanong, sino ka? Bakit mo hinaharangan ang daan namin? Natakpin ng secret technique ang mukha ng kabilang partido kaya hindi siya makita. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng mahinang liwanag. Pupunta ka ba sa East Beren? Tanong ng kabilang partido. Natahimik si Chinyu saglit, pagkatapos ay nagsabi, ano ang kinalaman nito sa iyo? Pinapaalis ka ba ng sect master ng sektang Tianyan? Patuloy na tanong ng kabilang partido. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, sino ka ba talaga? Hindi sinagot ng kabilang partido ang tanong na ito. Sa halip, malamig niyang sinabi, naparito ako upang sabihin sa iyo na huwag pumunta sa East Wilderness. Kapag pumunta ka sa East Wilderness, tiyak na mamamatay ka. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Kabanata 1667 ito ba ay mabuti o masama? Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa bagay na ito. Paanong malalaman ng misteryosong taong ito sa harap niya ang ganoong detalye? Anong ibig mong sabihin dyan? Sabi ni Chinyu na may malamig na mukha. Hindi sinagot ng kabilang partido ang tanong na ito. Sa halip, sinabi niya sa malalim na boses, narito ako para sabihin sa iyo na huwag madaling magtiwala sa sinuman. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang pumunta sa East Wilderness. Ang lugar na iyon ay hindi mo mahawakan. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at aalis na sana. Who the hell are you? Tumigil ka nga dyan. Sigaw ni Chinyu at agad siyang hinabol. Ang bilis ng kabilang partido ay napakabilis. Sa isang kisap mata, bumaril siya. Malamig na bumantong hininga si Chinyu. Agad niyang inactivate ang line word formula at mabilis na hinabol. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Chinyu ay na kahit na may line word formula, malayo pa rin siya sa paghabol sa kabilang partido. Paano ito posible? Lalo nitong ikinagulat si Chinyu. Kailangang malaman ng isa na kakaunti lamang ang mga tao sa buong South Province na mas mabilis kaysa sa Chinyu. Ang misteryosong taong ito sa kanyang harapan ay malamang na napakalakas. Sa lalong madaling panahon, ang misteryosong taong iyon ay tuluyang nawala sa paningin. Nakatayo doon si Chinyu na may napakalamig na ekspresyon. May sumusunod sa akin. Huminga ng malalim si Chinyu nang may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Hindi nagtagal, naabutan siya ni Zuo Jing. Nasaan siya? Tanong ni Zuo Jing. Umiling si Chinyu at sinabing, masyado siyang mabilis. Hindi ko siya maabutin. Sinabi ni Zuo Jing sa malalim na boses, ano ang ibig niyang sabihin dito? Bakit hindi niya tayo hayaang pumunta sa silangang ilang?
Totoo ba ang aking hula? Hindi dapat. Ayaw pa ring maniwala ni Chinyu. Naalala niya ang eksena noong nakipag-usap sa kanya si Xiao Sheng ng Dao, at tila hindi ito nagsisinungaling sa kanya. Isa pa, walang kabuluhan ang ginawa niya. Kung talagang gusto niyang patayin si Chinyu, namatay si Chinyu ng 100 beses. Pero bakit biglang sumulpot ang misteryosong taong ito para balaan siya? Sino siya? Ano ang kanyang intensyon? Hindi mabilang na mga pag-iisip ang lumitaw sa isip ni Chinyu, at pakiramdam niya ay sisubog na ang kanyang utak. Magpahinga ka muna. Pag-isipan mong mabuti bago magdesisyon. Tinapik ni Zuo Jing ang balikat ni Chinyu. Tumango si Chinyu. Ang biglaang pagbabago ay talagang ginawang medyo natarante si Chinyu. Kaya naman, pansamantalang huminto ang dalawa sa kalapit na lungsod. Umupo sila sa isang tahimik na tea house at nagkatinginan ng walang sabi-sabi. Iilan lamang ang mga tao sa South Province na napakalakas, maliban kung hindi siya mula sa South Province, sabi ni Zuo Jing sa sandaling ito. Bahagyang tumango si Chinyu. Inisip niya ang lahat ngunit hindi niya matukoy kung sino siya. Mga ad ng Pop Future. Pwede ba? Galing talaga siya sa Yan family. Huminga ng malalim si Chinyu at nakaramdam ng lamig sa kanyang likod. Kung siya ay talagang mula sa pamilyang Yan, tiyak na siya ay ipinadala ni Yan Ruozo dahil sa kasalukuyang kapangyarihan ni Chinyu, hindi siya nagkakahalaga ng atensyon ng pamilyang Yan. Kung talagang ipinadala sila ni Yan Ruozo, ang bagay na ito ay kailangang isaalang-alang mula sa isang pangmatagalang pananaw. Dahil kahit sino ay maaaring makapinsala kay Chinyu, ngunit hindi gagawin ni Yan Ruozo. Kuya Chin, ano sa tingin mo? Tanong ni Zuo Jing sa gilid. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig. Noong una ay binalak niyang hayaan si Zuo Jing na tumulong sa pagsusuri nito, ngunit naramdaman niyang mas mabuting ilihim ang usapin tungkol sa pamilya Yan. Sa huli, umiling siya. Hayaan mong pag-isipan ko itong mabuti, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Pagkasabi noon, tumingin siya kay Zuo Jing at nagtanong, Brother Zuo, may alam ka ba tungkol kay Xiao Sheng? Sinabi ni Zuo Jing sa malalim na boses, wala akong masyadong alam tungkol sa kanya, ngunit alam ko ang kaunti tungkol sa kanya. Noon, nagkaroon siya ng pagkakaibigan sa aking ama. Bahagyang tumango si Chinyu, na nagpapahiwatig na magpatuloy siya. Sinabi ni Zuo Jing sa malalim na boses, si Xiao Sheng ay isang kakaibang tao. Ang kanyang kultibasyon ay napakalakas kaya nakakatakot ang mga tao. Ito ang pagsusuri ng aking ama sa kanya noon. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na sa kanyang kasagsagan, halos pinag-isa niya ang buong lalawigan ng Li. Kung hindi dahil sa nakaharang sa kanyang daanan ang Dead River, hindi magiging pareho ang kasalukuyang sitwasyon. Sumang-ayon si Chinyu at sinabing, narinig ko na ang tungkol dito. Paano siya? Mahirap sabihin. Kumunat ang noo ni Zuo Jing. Hindi naman siya ganoon katanda. Mas bata siya ng ilang taon sa tatay ko. Ang sabi-sabi ay ipinanganak siya sa isang maliit na nayon sa kabundukan at walang background. Umakyat siya ng buo sa pamamagitan ng pagtapak sa mga bangkay ng iba. Pero sabi ng tatay ko, umasa daw siya sa hard strength niya. Tiyak na hindi ito pagsasabuatan dahil walang makakapidyo sa kanya ng 100% sa South Province. Bahagyang tumango si Chinyu. Siya ay may parehong impresyon kay Xiao Sheng. Pero may problema, biglang sabi ni Zuo Jing. Tumingin si Chinyu kay Zuo Jing at naghintay para sa kanyang follow-up. Sinabi ni Zuo Jing sa malalim na boses, huwag kalimutan ang tungkol kay Xiao Hai. Magkamukha silang dalawa, kaya maraming pag-uugali na hindi natin matiyak kung si Xiao Hai o Xiao Sheng ang gumawa. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu, at nagulat siyang sinabi, ibig mong sabihin, sa maraming magagandang aspeto, malamang na ginawa ito ni Xiao Hai para kay Xiao Sheng. Posible. Kung tutuusin, si Xiao Hai ang gumawa ng insidente ng 9 na butas. Kung ang gumawa nito ay si Xiao Sheng, natatakot ako na ang 9 sa kanila ay matagal nang namatay, sabi ni Zuo Jing. Natahimik si Chinyu. Pagkatapos ng paalala ni Zuo Jing, naramdaman ni Chinyu na malamang. Si Xiao Hai ay karaniwang nakasuot ng maskara, kaya walang nakakaalam na sila ni Xiao Sheng ay magkapatid sa dugo.
Sa makatuwid, ginamit ni Xiaohai ang pangalan ni Xiaosheng para gumawa ng mabubuting gawa, at lahat ng ito ay nasa ulo ni Xiaosheng. Kung ganoon talaga, masyadong nakakatakot iyon. Medyo hindi natural ang mukha ni Qinyu. Sino ang nakakaalam kung si Xiaosheng ay mabuti o masama? Walang magawang umiling si Zuo Jing. Sinabi mo noon na ang iyong ama ay nagpunta sa silangang ilang at ang bagay na ito ay humantong sa pagkamatay ng iyong ama. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Qinyu. Natahimik sandali si Zuo Jing, pagkatapos, malamig niyang sinabi, ang aking ama ay nasa mataas na espiritu noon at pumasok sa reversion void stage ng isang beses. Masasabing siya ay nasa isang maluwalhating posisyon sa South Province. Gayunpaman, iba siya sa siyam na kuweba. Wala siyang interes sa mga labanan at nakatuon sa paghabol sa Dao. Pagkatapos tumuntong sa reversion void stage, pumunta siya sa Eastern Wilderness. Mula nang bumalik siya mula sa Eastern Wilderness, hindi na siya naka-recover. Nang maglaon, napatay siya sa isang malaking labanan. Sa kakayahan ng tatay ko, kahit hindi siya manalo, makakatakas man lang siya. Gayunpaman, natalo siya ng buo sa pagkakataong iyon. Sinabi ni Qinyu sa malalim na boses, maaari ba akong magtanong, sino ang pumatay sa iyong ama? May kinalaman ba ito kay Xiaosheng? Wala itong kinalaman sa kanya. Kung tungkol sa taong pumatay sa aking ama, hindi siya nanggaling sa South Province. Siya ay mula sa Central Province, sabi ni Zuo Jing. Hinawakan ni Qinyu ang kanyang baba, lalo pang nakaramdam ng takot. Ayon sa pagsusuri ni Zuo Jing, ang kanyang ama ay maaaring pinatay ni Xiaosheng. Ngayong hiniling ni Xiaosheng kay Qinyu na pumunta sa silangang kontinente, gusto rin ba niyang patayin ni Xiaosheng? Imposible, si Xiaosheng ay talagang hindi ganoong klase ng tao. Nahirapan pa ring paniwalaan si Qinyu. Ngayong patay na si Xiaohai, ang taong nakipag-usap ng Dao kay Qinyu ay si Xiaosheng. Ang Xiaosheng na iyon sa Cultivation Mountain ay halatang napakatalino na tao. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Kabanata 1668 Pagbubukas ng Mystic Realm. Gulong-gulo ang isip ni Qinyu. Hindi niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Ang taong dumating para balaan siya ay dapat na kamag-anak niya. Gayunpaman, gaano man ito naisip ni Qinyu, wala siyang ibang maisip maliban sa pamilya yan. Panipi tuldok panipi. Bukod dito, sa kanyang lakas, halatang nasa itaas siya ni Qinyu. Kung hindi siya magkakaroon ng ganoong bilis. Sa pagtingin sa tahimik na Qinyu, si Zuo Jing ay tahimik din sa gilid, hindi ginugulo ang kanyang iniisip. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumayo si Qinyu at bumantong hininga, tara na. Pumunta. Saan? Tanong ni Zuo Jing na may pagdududa. Sinabi ni Qinyu sa malalim na boses, the Eastern Wilderness. Agad namang nagulat si Zuo Jing. Tumingin siya kay Qinyu at sinabing, nagpapasya ka pa rin bang pumunta? Oo. Gusto kong pumunta at tingnan kahit anong mangyari. Kung hindi ko malalaman ang totoo, sabi ni Qinyu sa malalim na boses. Pagkatapos, tumingin si Qinyu kay Zuo Jing at sinabing, ang paglalakbay na ito sa East Wilderness ay maaaring puno ng mga panganib. Bumalik ka muna. Aalis akong mag-isa. Ano ang sinasabi mo? Ngumiti si Zuo Jing. Basta pupunta ka, sasamahan kita. Ibinuka ni Qinyu ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin. Tinapot niya ang balikat ni Zuo Jing at sinabing, salamat. Dahil nakapagdesisyon na sila, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Agad silang umalis at dumiretso sa silangan na baog. Sa daan, si Qinyu ay hindi sigurado. Tumingin siya sa likod niya at kumunat ang noo. Ano ang mali? Tanong ni Zuo Jing. Hindi ko alam kung dahil ba sa puso ko, pero pakiramdam ko may nakatingin sa akin sa dilim, sabi ni Qinyu sa mahinang boses. Walang kamalay-malay na ibinaling ni Zuo Jing ang kanyang ulo at tumingin sa likod. Kumunat ang noo niya at sinabing, bakit hindi ko nararamdaman? Siguro dahil sa puso mo. Walang sinabi si Qinyu. Ang kanyang banal na pakiramdam ay palaging napakasensitibo, at bihira siyang magkamali. Ang pakiramdam ng nakatitig ay napaka-uncomfortable. Sana nag-o-overthink ako. Huminga ng malalim si Qinyu. Nakaupo silang dalawa sa Divine Eagle.
Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay nakarating na sila sa teritoryo ng Silangang Ilang. Ang lugar na ito ay hindi kasing delikado gaya ng kanilang naisip. Sa kabaligtaran, ito ay isang napakalawak na desyerto na walang katapusan sa paningin. Maliban sa desyerto, wala nang iba pa. Paano ito nangyari? Kumunat ang noo ni Zuo Jing. Mukhang wala dito. Isinaaktibo ni Qin Yu ang mapanglo na mata ng Diyos at sinilip ang desyerto. Sa kasamaang palad, sa ilalim ng mapanglo na mata ng Diyos, wala pa rin dito. Ito ay isang desyerto lamang. Mukhang tama ang hula ko, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Hulaan. Anong hulaan? Tanong ni Zuo Jing. Itinuro ni Qin Yu ang desyerto sa kanyang harapan at sinabi, natatakot ako na may hindi mabilang na mystic realm na nakatago dito. Ibig mong sabihin, the small world. Kulat na sabi ni Zuo Jing. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, iyon lang ang posibilidad. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Zuo Jing. Sumunod ka sa akin, sabi ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Nanginig ang kanyang katawan at bumaba siya mula sa makajos na agila. Kasunod noon ay naglakad silang dalawa patungo sa desyerto. Ang silangang kaparangan ay napakalawak, at ang lugar nito ay walang katapusan. Kahit na masigasig nilang buhayin ang malungkot na banal na mata, wala silang makikita. Naglakad sila sa desyerto, tinatakpan ang pinakamalaking lugar ng kanilang banal na kahulugan, natatakot na mawala ng anuman. Ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos ng isang buong araw, wala pa rin silang nakitang dalawa. Kahit na ang buhangin na nakabaon sa ilalim ng desyerto ay hindi nakikita. Unti-unting nagdilim ang langit at bumangon ang buhangin. Huminto sa kanilang landas sina Qin Yu at Zuo Jing. Maglalakad na lang ba tayo ng walang patutunguhan? Tanong ni Zuo Jing. Sumulyap si Qin Yu kay Zuo Jing at umiling. Hindi tayo walang layunin. Si Zuo Jing ay tila medyo nalilito at tinitigan si Qin Yu, sinusubukang malaman ang isang bagay. Hindi gaanong nagsalita si Qin Yu. Sa daan, sinubukan niyang hanapin ang nakatagong mystic realm, ngunit hanggang ngayon, hindi pa niya ito natagpuan. Ito ay isang labis na nakakapagod na bagay. Sa isang buong araw, mukhang mahina si Qin Yu. Magpahinga muna tayo, sabi ni Qin Yu. Napabuntong hininga si Zuo Jing at umupo ang dalawa sa lupa, dahan-dahang hinihigop ang napakahinang espiritual na chi mula sa paligid. Dapat sabihin na ang kapalaran ng silangan baog ay talagang naubos. Ang manipis ng espiritual na chi ay mas mababa pa sa Earth. Hindi ko magagarantiya na walang nagbabantay sa atin mula sa dilim, kaya kailangan nating mag-ingat, sabi ni Qin Yu. Tumango si Zuo Jingen. Hinawakan niya ang silver spring sa kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala. Nagtiwala si Qin Yu kay Zuo Jingen, kaya nakahiga lang siya sa desyerto at nakatulog. Ito ay isang mapayapang gabi. Kinabukasan, ang estado ng pag-iisip ni Qin Yu ay nakabawi ng higit sa kalahati. Hindi sila nag-aksaya ng panahon at nagpatuloy sa pagsulong, hinahanap ang mahiwagang kaharian sa desyerto ng silangan na baog. Makalipas ang isa pang buong araw, kakaunti pa rin ang kikitain nilang dalawa. Mukhang wala na talagang halaga ang baog sa silangan, sabi ni Zuo Jing sabay buntong hininga. May ilang pagdududa din si Qin Yu. Ayon sa mga salita ni Xiaosheng, ang kapalaran ng silangang baog ay dapat na bumalik sa dakilang panahon na ito. Ito ang lupain ng tumataas na dragon, kaya paanong walang kahit isang bakas ng espiritual na chi? Nalinlang ba talaga ako? Huminga ng malalim si Qin Yu. Ayaw niyang maniwala. Ang dalawang talakayan ng Dao kay Xiaosheng ay nagpahanga sa kanya ng lubos kay Xiaosheng. Kung alam niyang sinasaktan siya ni Xiaosheng, hindi ito matatanggap ni Qin Yu. Habang nalulungkot si Qin Yu, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Ang pakiramdam na ito ay lubos na pamilyar. Ito ang pakiramdam na dala ng nakatagong mystic realm. Talagang may mystic realm. Agad na tuwang-tuwa si Qin Yu. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang dakilang Dao. Lumitaw ang mga thread ng liwanag sa isip ni Qin Yu. Dahan-dahang naglakad si Qin Yu papunta sa direksyong ito. Itinaas niya ang kamay niya na parang may hinahanap.
Si Zuo Jing, na nasa gilid, ay hindi nang ahas na istorbohin siya nang makita niya ito. Tahimik lang siyang nakasunod sa gilid. Nandito na. Sa wakas, huminto si Qin Yu sa isang lugar. Ang kanyang kamay ay inilagay sa walang laman sa harap niya, at ang mga sinag ng liwanag ay naglalabas. Talagang may mystic realm. Huminga ng malalim si Qin Yu, at hindi maiwasan ang kanyang mga mata na maging excited. Mabilis na tumakbo si Zuo Jing at nagmamadaling nagtanong, ano ang nahanap mo? Itinuro ni Qin Yu ang kawalan sa harap niya at sinabing, may, isang mystic realm na nakatago dito. Mystic realm. Isa kang mystic realm master. Nagulat na sabi ni Zuo Jing. Mapait na ngumiti si Qin Yu at sinabing, hindi, ngunit makakahanap talaga ako ng mystic realm. Natuto pa nga ako ng kaunti noong nasa aking bayan. Medyo. Napakahinhin mo talaga, sabi ni Zuo Jing na may mapait na ngiti. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, hindi ako mahinhin. Wala akong anumang mystic key. Napakahirap talagang makahanap ng mystic realm master ngayon. Higit pa rito, kapag natagpuan ang isang mystic realm master, anuman ang mga kayamanan doon, hindi ito magiging sa kanya. Itinaas ni Qin Yu ang kanyang palad at inilagay ito sa hangin sa kanyang harapan, dahan-daang dinama ang mystic realm. Sa sandaling ito, siya ay natigilan at nasa sabik na sinabi, ito. Ito ay talagang isang bukas na mystic realm. Kabanata 1669 Dragon Burial Cave. Ang isang bukas na mystic realm ay hindi nangangailangan ng anumang mystic key. Sa ganitong paraan, direktang mabubuksan ni Qin Yu ang mystic realm na ito. Ang mukha ni Qin Yu ay puno ng hindi maitagong pananabik, at si Zuo Jing ay ganoon din. Isang open mystic realm. Sa ganitong paraan, madali tayong makapasok, sabi ni Zuo Jing. Ngunit sa sandaling ito, medyo mapagbantay si Qin Yu. Tumingin siya kay Zuo Jing at sinabing, isang open mystic realm. Paanong walang makakatuklas nito? Nang marinig ito, medyo kakaiba din ang naramdaman ni Zuo Jing. Mayroong hindi mabilang na mga eksperto sa banal na rehiyon. Ito ay simpleng hindi maihahambing sa Earth. Maging ang mystic realm sa mundo ay halos pinagsamantalahan ng JINGDU Dance Association, lalo pa itong banal na rehiyon. Ang mystic realm na ito ay maaaring natuklasan ng isang tao, o ito ay lubhang mapanganib. Sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Bahagyang tumango si Zuo Jing bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, tumingin siya kay Qin Yu at sinabing, ano ang balak mong gawin? Nakikinig ako sa iyo. Sa personalidad ni Qin Yu, hindi na kailangang isipin ito. Hanggat natuklasan siya, gaano man ito kadelikado, hindi siya susuko. Kaya naman, ngumiti siya at sinabing, buksan muna natin itong mystic realm. Mga ad ng pop future. Pagkasabi noon, hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Qin Yu. Ipinatong niya ang palad niya dito at hinintay na bumukas ang mystic realm. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Qin Yu ay nang ilagay niya ang kanyang kamay dito, ang kawalan sa kanyang harapan ay biglang nagsimulang gumuho. Parang glass shards, isa-isa silang nahulog. Nang makita ang eksenang ito, nagmamadaling hinailan ni Qin Yu si Zuo Jing at binaril siya ng daan-daang metro ang layo. Malamig niyang tiningnan ang pagbagsak ng void, at mas lalong nanlamig ang kanyang mukha. Sa isang iglap, lumitaw ang mystic realm sa harap ng lahat. Taliwas sa imahinasyon ni Qin Yu, ito ay tila isang kuweba ng kayamanan na artificial na nakatago. Ito ay hindi isang mystic realm sa lahat. Maya-maya, bumungad sa kanilang dalawa ang isang malaking kuweba ng kayamanan. Nakatayo ito sa disyerto, sobrang nakakasilaw at wala sa lugar. Anong nangyayari? Hindi mapigilan ni Zuo Jing na mapatitig habang nakanganga ang bibig. Ang kuweba ng kayamanan ay sobrang engrande at malawak. Mukhang tahimik sa lugar na ito sa loob ng maraming taon. Nang lumitaw ang kuweba ng kayamanan, bumalot sa puso nilang dalawa ang isang masamang pakiramdam. Mukhang hindi ito mystic realm. Huminga ng malalim si Qin Yu, nakaramdam ng higit na pagkalito. May malinaw na pumunta rito at gumamit ng lihim na pamamaraan para itago ito matapos itong mahukay. May nakatuklas nitong treasure cave, sino kaya ang taong iyon? Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Qin Yu. Hindi niya maiwasang isipin si Xiao Sheng.
Dragon Burial Cave. Tinitigan ni Zuo Jing ang tatlong malalaking salita sa Treasure Cave at bumulong sa mahinang boses. Sa sumunod na segundo, medyo naging hindi natural ang ekspresyon ni Zuo Jing. Ito, ay talagang Dragon Burial Cave. Bahagyang nanginig ang katawan ni Zuo Jing, na parang may natuklasan siyang isang bagay na lubhang nakakatakot. Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong, alam mo ba ang lugar na ito? Mga ad ng Pop Future. Napabuntong hininga si Zuo Jing at sinabi sa nanginginig na boses, minsan kong nakita ang lugar na ito sa isang sinaunang libro. Hindi, sa tumpak, may dalawang lugar. Ang isa ay tinatawag na Dragon Burial Cave, at ang isa ay tinatawag na Immortal Burial Valley. Huminga ng malalim si Zuo Jing. Ang dalawang lugar na ito ay lubhang nakakatakot. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, dapat mong maunawaan ang isang bagay. Tumingin si Chinyu kay Zuo Jing nang may pagkalito, na parang hindi niya naiintindihan. Ang mga pangalan ng dalawang lugar na ito ay tila nakakatakot, ngunit kung ito man o hindi ang iniisip niya, hindi niya alam. Sinabi ni Zuo Jing sa malalim na boses, ang walang kamatayang Burial Valley ay usap-usapan na ang lugar kung saan nahuhulog ang mga immortal. Kahit na ang mga tunay na immortal ay hindi makakalabas sa walang kamatayang Burial Valley. Tungkol sa Dragon Burial Cave, ito ang lugar kung saan nahulog ang Divine Dragon. Kung ang Divine Dragon ay lilipad sa lugar na ito, tiyak na magiging bangkay ito. Ang lugar na ito ay lubhang mapanganib, at mahirap makahanap ng buhay na tao. Matapos makinig sa mga salita ni Zuo Jing, medyo naging hindi natural ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi alintana kung ito ay ang Dragon God o ang tunay na immortal, lahat sila ay maalamat na pag-iral. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakikita ni Chinyu. Talagang nakakatakot ang mga pangalan ng dalawang lugar na ito. Hindi lamang iyon, ang aura na ibinubuga mula sa Dragon Burial Cave ay napakalamig din, na nagpapahirap sa mga tao. Napuno ng pagkabalisa ang kanilang mga puso. Sa isang sandali, ni isa sa kanila ay walang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ito ay isang pakiramdam na kusang lumitaw mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Hindi nila ito napigilan. Habang tumatagal, mas tumitindi ang takot. Maging si Chinyu ay hindi makatiis. Ang kanyang noo ay basang-basa sa pawis, at ang katawan ni Zuo Jing ay bahagyang nanginginig. Are we going to leave? Sinubukan ni Zuo Jing na magtanong pagkaraan ng mahabang panahon, na parang hindi na niya kaya ang pressure. Pinunasan ni Chinyu ang pawis sa kanyang noo at bumulong, ito ba ang Dragon Burial Cave na gusto ni Xiaosheng na kunan ko ng litrato? Kung ganoon ang kaso, talagang gusto ni Xiaosheng na mamatay ka. Si Zuo Jing ay bihirang nasasabik. Chinyu, mas mabuting umalis na tayo sa lugar na ito. Sa pamamaraan ng mga taong iyon, imposibleng hindi nila nakita ang Dragon Burial Cave. Hindi umimik si Chinyu. Medyo na-conflict siya. Sa anumang oras o lugar, ang mga panganib at pagkakataon ay palaging magkakasabay. Ang Dragon Burial Cave ay talagang mapanganib, ngunit malamang na mayroong isang bagay na napakahalagang nakabaon dito. Kung makakakuha siya ng isang set ng Dragon Bones, ang mga benepisyo ay hindi maiisip. Tila nakita ni Zuo Jing ang iniisip ni Chinyu. Sinabi niya sa malalim na boses, kung gusto mong pumasok, maaari kitang samahan. Ngunit ang lugar na ito ay talagang lubhang mapanganib. Mas mabuting, mag-ingat. Tumingin si Chinyu kay Zuo Jing at nakangiting sinabi, naiintindihan ko. Alam ko kung ano ang gagawin. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang mukha ni Chinyu. Siya subconsciously tumingin sa likod niya, pakiramdam lubhang hindi komportable. Ano ang mali? Tanong ni Zuo Jing. Malamig na sinabi ni Chinyu, tiyak na may tao sa dilim, lihim na nagmamasid sa akin. Kailangang mayroong isang pares ng mga mata. Siguradong hindi mali ang aking pakiramdam. Ngayon lang ba ang misteryosong taong iyon? Tanong ni Zuo Jing. Umiling si Chinyu, hindi ko alam, ngunit sigurado akong may isang tao sa dilim na nakatingin sa akin at napakalakas. Kahit na ang mapanglo na mata ng Diyos ay hindi siya nakita. Ito ay sapat na upang patunayan na ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa kay Chinyu. Mula nang malaman niya ang tungkol sa silangan na baog, tila naging kakaiba ang lahat.
Pupunta pa ba tayo? Tanong ni Zuo Jing. Sumagot si Qin Yuan, nandito na tayo. Hindi tayo pwedeng umalis na walang dala. Makinig sa utos ko mamaya. Okay. Tumango si Zuo Jing at sumang-ayon. Naglakad silang dalawa patungo sa direksyon ng Dragon Burial Cave na nahihirapan. Habang papalapit sila, mas lalo silang nakaramdam ng pagkabalisa. Ang pakiramdam na ito ay nagmula sa kanilang likas na pakiramdam ng panganib. Hindi pa sila nakakatuntong sa Dragon Burial Cave, ngunit naramdaman na nila ang napakalakas na pakiramdam ng panganib. Ito ay sapat na upang ipakita na ang panganib ng Dragon Burial Cave ay lampas sa imahinasyon. Naglakad silang dalawa hanggang sa Dragon Burial Cave. Nakaharap sa napakalaking kuweba ng kayamanan, ang malakas na pakiramdam ng pang-aapi ay nagpahirap sa kanila na huminga. Ito ay isang pakiramdam na hindi kailanman naramdaman ni Qin Yu. Ito ay walang katulad na nakakatakot. Kabanata 1670, ang mga intensyon ni Xiao Sheng. Ang pakiramdam na ito ay nagparamdam kay Qin Yu ng labis na pagkabalisa. Ang malakas na mapang-api na pakiramdam na iyon ay lubos na katulad ng pakiramdam na dinala ng misteryosong tao sa diskarteng 4 na simbolo. Nakatayo sa pasukan ng Dragon Burial Cave, ang itim na pasukan sa kuweba ay tila naglalabas ng malamig na lamig. Hindi makita ng isa ang katapusan nito. Tumingin si Zuo Jing kay Qin Yu at sinabing, diretso ba tayong papasok? Hindi. Agad umiling si Qin Yu. Huminga siya ng malalim at sinabi, malakas ang pakiramdam ko na kung pupunta tayo sa Dragon Burial Cave na ito, tiyak na mamamatay tayo. Kahit na si Qin Yu ay walang katulad na katawan, marami pa ring paraan para patayin siya sa mundong ito. Halimbawa, kapag ang banal na diwa ay nawasak, wala nang matitira. Ang pagkakaroon ng katawan ay magiging walang silbi. Bahagyang ipinikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata, at isang kasing bulsa na gintong liwanag ang lumipad mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang liwanag na ito ay nakakalat sa palad ni Qin Yu, mukhang misteryoso. At sa sandaling lumipad ang liwanag na ito, ang espiritu ni Qin Yu ay tila lalong nawala ng gana. Ito ay, isang strand ng Divine Sense. Ulalas ni Zuo Jing. Napabuntong hininga si Qin Yu bilang pasasalamat at sinabi, gamitin ang strand na ito ng banal na sentido para pumasok at mag-scout sa daan. Pagkatapos sabihin iyon, iniunat ni Qin Yu ang kanyang palad at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, na para bang kinokontrol niya ang hibla ng banal na kahulugan na ito. Ang strand ng Divine Sense ay dahan-daang pumasok sa Dragon Burial Cave, na naging tanging liwanag sa kadiliman. Umasa si Qin Yu sa strand na ito ng Divine Sense para maramdaman ang lahat sa Dragon Burial Cave. Habang lumalalim siya, mas tumitindi ang mapang-ipong pakiramdam. Hindi pagmamalabos na sabihin na sa ilalim ng makapangyarihang mapang-ipong damdaming ito, ang strand of Divine Sense ni Qin Yu ay nahirapang maglakad. Ito ay dahil sa naramdamang takot sa kanyang puso. Kahit na ang paglalakad ay napakahirap. Pawis na pawis ang pangunahing katawan ni Qin Yu, tila masakit. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang bumukas ang mga mata ni Qin Yu. Paano? Nagmamadaling tanong ni Zuo Jing sa gilid. Huminga ng malalim si Qin Yu, hindi umimik. Si Zuo Jing ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Tahimik lang siyang naghihintay sa tabi. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin si Qin Yu kay Zuo Jing na may seryosong mukha. Paano ito? Tanong ni Zuo Jing. Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabi, ang Dragon Burial Cave. Natatakot ako na hindi ito isang alamat. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Zuo Jing. Sinabi ni Qin Yu na may malamig na mukha, ang Dragon Burial Cave ay napakaitim. Sa sandaling pumasok ako dito, para akong naglalakad sa ilog ng mga bangkay. Parang may hindi mabilang na mga bangkay sa Dragon Burial Cave. Nang lumalim ang aking Divine Sense, naging lubhang mahirap. Sinubukan ko ang aking makakaya at sa wakas ay nakakita ako ng isang sulok ng Dragon Burial Cave. Nag-aalalang tumingin si Zuo Jing kay Qin Yu, na para bang medyo kinakabahan siya. Ito ay, isang Dragon Corpse. Sabi ni Zuo Jing na may nanginginig na boses. Huminga ng malalim si Qin Yu at tumango. Tama. Dragon Corpse talaga. Ang alamat ay totoo.
Napabuntong hininga si Zuo Jing, nakaramdam ng lamig sa kanyang likod. Nang sinubukan kong palalimin pa, isang nakakatakot na panloob na chi ang direktang nagbure sa hibla ng aking banal na sentido. Hindi man lang ako nagkaroon ng oras upang makita ng malinaw kung ano iyon. Naramdaman ko na lang na umitim ang aking paningin at nawalan ako ng malay, patuloy ni Qin Yu. Mga ad ng Pop Future. Kung ganoon, ang Dragon Burial Cave ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala ko, nahihirapang sabi ni Zuo Jing. Hindi ito itinanggi ni Qin Yu. Wala siyang duda na kung ito ang tunay niyang katawan ay naging bangkay na siya. Kung ganoon, umalis na tayo. Naniniwala ako na may darating upang tuklasin ang Dragon Burial Cave sa madaling panahon. Makakarating pa rin tayo, sabi ni Zuo Jing. Hinawakan niya ang braso ni Qin Yu at tumalikod, nagbabalak na umalis sa silangan na baog. Gayunpaman, nakatayo doon si Qin Yu nang hindi gumagalaw. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ikaw, huwag mong sabihin gusto mo pa ring pumasok. Tila nakita ni Zuo Jing ang intensyon ni Qin Yu. Mapait na ngumiti si Qin Yu at sinabing, hindi madali para sa akin ang pumunta rito, ngunit talagang ayaw kong umalis ng ganoon lang. Alam kong interesado ka sa bangkay ng dragon. Hindi lang ikaw. Sa tingin ko lahat ng tao sa mundo ay interesado dito, malamig na sabi ni Zuo Jing. Ngunit kahit anong uri ng kayamanan ito, dapat mong tiyakin ang kaligtasan nito. Kung hindi, hindi ba ito ay isang pag-aaksaya ng iyong buhay? Walang sinabi si Qin Yu, na para bang nasa dilema siya. Nagpatuloy si Zuo Jing, Qin Yu, lahat ng mga bagay na ito ay nagpapakita na tama ang sinabi ng misteryosong taong iyon. Malamang na gustong patayin ka ni Xiao Sheng. Marahil ay nalaman na niya ang iyong personalidad, kaya't sinadya kanyang dinala sa Dragon Burial Cave. Talaga bang mahuhulog ka sa kanyang panluloko? Wala pa ring sinabi si Qin Yu. Paminsan-minsan, itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang Dragon Burial Cave, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aatubili. Dahil nandito na tayo, hindi tayo nagmamadaling bumalik kahit na hindi tayo pumasok sa Dragon Burial Cave, sabi ni Qin Yu kay Zuo Jing. How about, we stay here for a few days? Nakangiting sabi ni Qin Yu. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mukha ni Zuo Jing. Tinapot niya ang balikat ni Qin Yu at sinabing, huwag mong sabihin gusto mo pa ring pumasok. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, gusto kong pumasok, ngunit, kahit na hindi tayo pumasok, maaari tayong pumunta sa ibang mga lugar sa silangang baog. Napakalaki ng silangang baog na ito, paano magiging isang Dragon Burial Cave lang? Napabuntong hininga si Zuo Jing at sinabing, ngunit lagi kong nararamdaman na habang tumatagal tayo rito, mas magiging hindi ligtas ito. Iniisip ang sinabi ng dumaan, lalo akong nababalisa. Walang mangyayari, nakangiting sabi ni Qin Yu. Nang makita ito, walang pagpipilian si Zuo Jing kundi sumang-ayon. Ngunit napakalinaw sa kanyang puso na ang dahilan kung bakit ayaw umalis ni Qin Yu ay malinaw na dahil gusto niyang pumasok sa Dragon Burial Cave. Buntong hininga. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Zuo Jing. Tuldok-tuldok-tuldok. South Province. Sa panahong ito, maraming maliliit na lungsod at maliliit na nayon ang nawala sa magdamag. At ang estado ng kanilang pagkamatay ay halos kapareho sa mga pamamaraan ng hilagang lupain. Bagamat hindi ito malawakang operasyon, halata ito at hindi mapalagay ang mga tao. Paglilinang bundok. Sa panahong ito, ang Heavenly Cloud Sect ay nabawi ang dating kasikatan nito, at lahat ay tila bumalik sa kanilang normal na buhay. Sa Cultivation Mountain, ang Sect Master ay nakatayo sa gilid ng bundok at nakatingin sa malayo. Sa sandaling ito, nanginginig ang kawalan sa harap niya. Pagkatapos nito, isang pinto ang biglang bumukas sa kawalan. Ilang sandali lang ay lumabas ang isang lalaki. Mukhang hindi nagulat si Xiao Sheng sa eksenang ito. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo na para bang hindi siya nakikita. Talagang pinadala mo si Qin Yu sa East Continent, sabi ng misteryosong lalaki sa sandaling ito. Oo, maikling sagot ni Xiao Sheng. Phew, ang silangang kontinente. Hindi gaanong pinagkaiba sa pagpapadala sa kanyang kamatayan, sabi ng lalaki.
Tinulyapan siya ni Xiaosheng at sinabing, talaga. Sa tingin ko ay hindi. Xiaosheng? Ano ang iyong intensyon? Pagkatapos ng napakaraming taon, napakakaunting tao ang makakalabas sa East Continent, biglang naging malamig ang tono ng misteryosong lalaki. Bakit mo ginawa ang desisyon na hayaan siyang pumunta sa Eastern Wilderness? Isang bakas ng lamig ang lumitaw sa mahaba at singkit na mga mata ni Xiaosheng. Gumawa ng desisyon. Mukhang nagkamali ka. Ako, si Xiaosheng, ay hindi kailanman nakinig sa sinuman, malamig na sabi ni Xiaosheng.